Siksik liglig. Nangangatog pa, no? With feelings. Naku, mga padali. Hoy, ang alam lang ng mga miyembro nyo yung abuluyan. Yan lang kasi ang palagi nila naririnig sa inyo. Hindi na kayo makapag-service ng walang abuluyan, which is hindi naman yan utos sa Kristiyano, habang di nyo naman itinuro sa kanila ang doctrine of salvation na di bagay, libre, walang bayad. Kaya, ang mga mahihirap ay nahihiya talagang magsimba dahil wala silang maibigay. Para sa akin, din man masama ang magbigay dahil isa yan sa priorities. Ang masama dito ay yung palagi manghihingi at kayo yung mga pastor na walang kabusugan. Basa Isaiah 56:11. Oo, ang mga aso ay matatakaw, sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kaniyang pakinabang. Mga pastor nga, ang sabi na, sila yung mga pastor na ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan, Philippians 3:19. Sino-sino kaya? Yung mga pastor na yan. Ito pa, sila yung mandarayang pastor na kunwari, magagaling magsalita, pero mga likas na mga mandaraya talaga sila. Nakasulat yan dito, Romans 16:18. Pag may narinig kang isang pastor, kuno, pero nagkukwento lang sa kanyang ginawa habang nasa pulpito. Alam na dis, nagdadrama lang pero pagkatapos ng gawain, wala kayong natutunan sa katuwiran ng Diyos. Sigurado ako dyan. Isang verse equals 3 oras na drama. Sus, panabangi. Oy, peking pastor yung pinakikinggan nyo. Pag alis sino sa church nyo, may utang na kaagad kayo. Yang ang resulta sa hindi kayo nagsuri ng maayos. Ito kasi ang problema talaga sa atin. Mas naniwala pa kayo sa mali kaysa tama. Kaya, naging alipin kayo ng mga pekeng pastor na mga ito. Kaya kung meron kayong pagalinlangan, karapatan niyong magtanong. Ayon sa aklat ni Haggai 2:11. Kaya, kayong mga tao, kawawa kayo pag hindi kayo magsuri ng mabuti. Huwag kayong ngumanga agad kung meron susubo sa inyo. Malamang malalason kayo ng maling impormasyon. Magsuri, 2 Corinthians 13:5-7. Kaya kayo namang mga bulaang pastor, parating na ang hula ni Propeta Daniel na ang kaalaman ay lalago. Daniel 12:4. Unti-unti nang maging edukado ang tao sa lahat ng aspeto, kasama na dyan ang sa kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Daghang salamat.